Ngayong araw ng Martes, mahalaga po na mapag-usapan natin ito dahil alam niyo po ba, ang buwan ng Marso ay Rabies Awareness Month. At importante na madiscuss natin ito dahil initially alam natin may mga kaso pa rin po dito sa Zamboanga Peninsula. Kaya naman makakasama po natin ngayon via Zoom mula po sa Department of Health Region 9 ang Medical Officer for Infectious Disease Cluster Head, si Dr. Reynalyn L. Shazli. Doc, good morning. Welcome po sa ating program. Hello po, Doc. Good morning po, Doc. Ayan. Naririnig nyo lang po ba ako, Doc? Ayan, medyo may inaayos pa si Doc no, sa kanyang computer, sa kanyang laptop, pero pwede din natin siyang tawagan dito na sa ating phone. Ayan, Doc. Naririnig nyo na po ba ako, Doc? Wala pa rin po ba? Okay, sige, tawagan natin si Doc. So, pag-uusapan nga po natin yung tungkol sa Rabies Awareness Month. And naalala ko lang din, no? Ang ZRMC din pala ay alam ko meron silang palibreng ngayon, injection para sa mga aso at pusa. So half day ata ngayon, check natin no, ang kanilang palibre diyan po sa Pasubolong po yan. So ayan, free animal vaccination today, March 31, 9 a.m. to 12 noon sa may open ground near admin building. Ayan, kasama na natin si Doc. Hello Doc, good morning. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa tagapakinig ng programang ito. Thank you po for having the Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health and Development. Yes, at maraming salamat din po Doc for accepting our invitation dahil alam po natin may mga cases pa rin po tayo dito sa Zamboanga, Doc. No, can you give us an update po tungkol po sa rabies situation natin sa Region 9? As per the data po ng ating Regional Emergency Surveillance Unit as of December 31, 2025, yung ating data on rabies bite is based po on categories. So may tatlong categories po ang rabies. Category 1, usually this includes the touching or playing with animals and then lick on an intact skin. So pag sinabi po natin na ganito, usually walang further treatment na needed except that we really need to wash the affected area with soap and water and then observe the animal for 10 to 14 days. Pag wala naman pong nangyari, okay na po yon. So, in this category, we have a total of 683 cases. Mm-hmm. And then sa category 2 naman po, this usually involves nibbling on unprotected skin and then minor scratches and bites with no bleeding. Mm-hmm. So pag ganito po, sa category na ito, kailangan po natin ng rabies vaccine. Mm-hmm. And then we have a total of 101,546 cases belonging to this category. And then yung category 3, medyo serious po siya because it is a single or multiple transdermal bites and scratches, and then licking of uncovered or broken skin. And then there is also contamination of mucous membrane with saliva. So, dito po, kailangan po natin ng active and passive immunity through the administration of both rabies vaccine and rabies immunoglobulin. So, dito po, meron tayong 61,143 cases. So, summing po the three categories. So, Zampen, meron tayong 162,689 na rabies cases.
Mhm. And then meron din po tayong death cases on rabies. We have a total of 28 cases. For the breakdown of cases among provinces and cities, Mhm. sa Zamboanga del Norte, we have a total of 7 death cases. Sa Zamboanga del Sur, 6 death cases. Sa Zamboanga Sibugay, ito po yung medyo mataas, 8 rabies death cases. And then sa Zamboanga City, we have 7 death rabies cases. Mm. Yan po. Mhm. Kailan po Ito itong yung record na update ito? This is for as of December 31, 2025. 25. Kasi yung for this year, wala pa po yung ating bale sa issue pa po yung ating first quarter report. Mm. Dok, ano po yung mga dahilan? Kasi alam ko po, halos yung public natin aware naman na kapag kahit scratch lang, walang bleeding, agad magpa-inject. Ano po yung dahilan ng 28 cases? Bakit po sila namatay po? Usually po, mga delayed treatment, no? Kasi akala natin mga minor scratches lang, walang rabies yung aso, most especially kapag pet natin, no, nababakunahan naman. But we have really to inform the public yung responsible pet ownership that after vaccinating our pet, animals or cats as early as 3 months, dapat nakaka-receive pa rin po sila ng yearly booster ng vaccination. So usually, yun, kumpiyansa lang and which result in delayed treatment. So hindi po nakaka-receive yung mga namatay or death cases ng post-exposure prophylaxis. Mhm. So, ibig sabihin, Doc, kapag hindi agad nagpa-inject at umabot na may mga symptoms na wala na pong magagawa, Doc, no? Tama po ba yun? Opo, 100% fatal yung rabies virus. However, 100% preventable din po siya. So, kailangan po talaga na makita ng doktor or madala sila sa ating mga animal bite treatment center and animal bite center and then according po yun sa categorization yung treatment. So kailangan prompt medical consult po. Dok, maipasok ko lang po, no, alam ko po naging challenging din po sa DOH at sa mga under na ospital po ninyo yung provision po ng ng ARV. Paano po ito, Dok? Kasi yung iba, Dok, parang pupunta pa sa like CHO, pupunta sila or sa mga ospital natin and then maghahatian po minsan, Dok, no, ng hahanap ng partner, kumbaga body-body system po. So far po, ang Department of Health, we are allocating to the local government units, provincial health office, city health office, according po yon sa mga expected na population nila. And then, malaking pasasalamat din po namin sa mga LGUs because they are also procuring the vaccine itself. Mhm. So, ayun po. Naging tulong po siya, no? Naging malaking tulong po siya para ma-accommodate. Opo, ma-accommodate po yung kulang na bakuna na ibibigay namin or kulang na bakuna na na-procure nila. Dok, no, alam ko po ang ating target sa Region 9, as much as possible, naging rabies-free po tayo. Ano pong ginagawa ng DOH, Dok, para matulungan ng ating community na makamit po itong goal natin? Yeah, opo ma'am. Actually, sa bagong Pilipinas, dapat walang rabies converging sa rabies-free 2030 yung ating target, no? So the Department of Health po is having a multi-sectoral collaboration. Marami pong mga sectors na tumutulong sa amin. Unang-una na po yung Department of Agriculture. They are having mass drug vaccination and also
Meron din po silang spay and neuter campaign. Usually dito sa Zampen, nagaganap po ito dito sa Zamboanga City dahil yung Office of Veterinarians ay nandito. So yung spay and neuter po, ito po yung sterilization of stray dogs. Yung spay, it is applicable for females wherein tinatanggal ng mga veterinarians yung parang ligation sa mga tao, no? Tinatanggal yung ovary and uterus ng female stray dogs, and sa neuter naman, removal of testicles naman ng male dogs. So, in this way, nakokontrol po yung reproduce nila. So, hindi dumadami yung ating mga animals, most especially yung mga kumakalat na mga aso't pusa sa ating mga paligid. And nandyan din po na tumutulong sa Department of Health yung DepEd, continuous education and awareness po, most especially sa mga bata kasi karamihan din po ng mga dog bite cases are children kasi palagi silang sa labas, naglalaro. So usually yung mga animals na provoke, so nakakagat sila. And then we have also the Department of Environmental and Natural Resources in DNR, wherein they continue to monitor bat surveillance. Kasi ang bat bite po belongs to category 3. So usually high risk of infection kapag nakagat ka ng bat kasi sila yung reserva ng rabies virus. Maliliit kasi yung mga ipin nila enclosed. That is why some individuals, when they are bitten by bats, hindi nila nararamdaman. So, hindi nila nalalaman na may kagat na pala sila, and then may rabies infection na palang ongoing. So, yun po. And we'd also like to thank most especially sa mga nagsusupport, continued support po sa Department of Health in the increasing awareness on rabies virus vaccination. Dok, meron din po ba tayong mga misconception po? Kasi kanina napaliwanag na po natin na kahit scratch or leak or lalo na pag-bite, as much as talagang hindi, pupunta na talaga dapat ng ospital, no, magpa-inject na. Pero meron din po ba tayong mga misconception hanggang ngayon ay tinatry pa po nating i-educate ang ating mga listeners na hindi totoo kasi yung iba po parang ahos lang daw or kaya usa lang sila binagre, okay na daw. Ano po ang gusto nating i-correct ngayon, Doc? Opo, marami pa ring misconception, lalong-lalo na yung pag-apply po ng mga herbal medicines, like yung mga bawang sa wound site. So, gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga tagapakinig that hindi po ito scientifically proven, no? And it only delays the medical treatment. So, hindi natin alam na yung rabies virus is kumakalat na through peripheral nerves and infected na pala yung brain. So, ang payo ko lang po ito is to follow the DOH guidelines na once bitten by animal, dog, and cat, we recommend proper washing of the affected area or bite site with yung basic po na water and soap. And after that po, we can apply also betadine or antiseptic. And then to make sure po na dadalhin po yung individual na nakagat sa nearest Animal Bite Treatment Center. Yung ABTC po, this term applies for the government health facility, and yung ABC Animal Bite Center, this is usually private owned. So kailangan po madala sila kaagad para mabigyan po ng rabies vaccine or immunoglobulin, and further treatment. Binibigay din po dito yung tetanus toxoid.
Yan po, para maiwasan po yung komplikasyon ng rabies. At hanggang first, second dose po siya, Doc, di ba? Opo, sa day 0, 3, 14, 28 po. 0, 3, 7, 14, 28 po. Okay. At syempre po, Doc, no, kung halimbawa po, hindi nagpa-inject, ano po yung mga senyales naman na manifest niya na po yung rabies? Opo. Pag hindi po tayo nagpa-inject, kailangan din po nating obserbahan din, no? I-keep yung dog. Kailangan natin siyang obserbahan for 10 to 14 days. So usually pag yung mga senyales ng rabies, meron tayong prodromal phase, nagkakaroon ng fever, headache, confusion. The usual po na systemic signs and symptoms or tinatawag natin constitutional signs and symptoms, buong katawan nyo, nagkakaroon ng panghihina, ganun po. And then, this usually happens mga 2 to 10 days. And following this, yung pinaka-serious na complication, yung neurological phase, kasi through peripheral nerves, umaakyat na yung virus sa brain. So, nagkakaroon na ng hallucination, confusion, yung pasyente. Tapos dito po, manonotice din natin na takot na sa tubig yung pasyente, hydrophobia, or meron din takot din po sila na kahit naihipan lang ng hangin, no, nagkakaroon ng aerophobia. So, usually yung hydrophobia po, yung pagkatakot sa tubig. Nagkakaroon po kasi sila ng throat spasm. So, nahihirapan pag lumulunok sila ng tubig, masakit po yung kanilang throat. So, eventually, this will result in coma and then cardiopulmonary distress and death po. So, that is why kailangan po talaga maagapan ito. Active and passive immunity through rabies vaccine and immunoglobulin. Kaya kanina sinasabi po natin, 100% po siya fatal. Talagang pag hindi kayo nagpa-inject agad, talagang wala na pong balikan yan. Kahit mga doktor natin, wala na pong magagawa. Pero 100% din preventable. Sabi nga po ng ating guest kanina. Kaya kailangan lang maging aware. Dok, yung 28 po ba na cases natin, death cases natin, alarming na po ba siya for DOH? Yeah, usually alarming na po talaga siya kasi we aim for a zero rabies death cases, no? And gusto sana natin na yung buong Zamboanga Peninsula maging rabies-free region na siya. However, as of the moment, meron lang tayong 4 areas na rabies-free. Yung 3 municipalities of Zamboanga, Sibugay, namely municipality of Mabuhay, Talusan, and Olutanga. And then last year, na-declare na rin po namin yung Isabela City as a rabies-free city. So, 4 na areas lang po sa Zampen. Buong Zampen ang rabies-free. Kasi we have a total of 25 municipalities sa Zamboanga del Norte, 26 sa Zamboanga del Sur, 16 sa Zamboanga Sibugay, and we have a total of 5 cities sa buong Zampen. So, including Sulu po? Hindi pa po included yung Sulu dito. This year pa po sila mag-start. Kukunin namin yung kanilang mga data. Yes po. Ano ang naging reason, Doc? Bakit itong Olutanga, Mabuhay, Isabela City, tsaka yung isa pa po ay naging rabies-free po? Para magaya po ng ibang municipality. Yeah. Dapat po at least 5 year wala po tayong cases ng rabies. So sila po, they adhere to the protocols of the Department of Health. And then also the campaign of the Department of Agriculture. So continuous mass dog vaccination po.
Mhm. Yan po. And also, I would like also to emphasize, ma'am, yung vaccine po natin is free, safe, and effective po. That is why po hindi po siya pabigat or reason na hindi po magpabukuna yung ating mga kababayan. Mhm. Ayan po. So sana maging ganyan din po ang ating municipality or ang ating city, no. Napakahalaga po yung adhering pagsunod po sa utos, instruction ng Department of Health, ng DA, kahit ng ating city vet, no, mahalaga po yan kasi na-realize natin ngayon kung tayo ay responsable lamang as a pet owner at bilang tao kung nakagat, wala po tayong mga cases nito na mga fatality po. So Doc, sa ating pagtatapos ako nakulangan po tayo ng oras, no, pero ano po Doc ang inyong panawagan po ngayon sa ating mga tagapakinig ngayong Rabies Awareness Month? Ano po ang pwede nilang gawin to continue to protect their families and community? Lastly po, ma'am, gusto ko rin po i-add na malaking pasasalamat din po namin sa PhilHealth dahil meron po tayong animal bite package offered by the PhilHealth worth of 5,850 po yan. Nako-cover po yung ating rabies vaccine, immunoglobulin, including po yung wound care, tetanus toxoid, antibiotics, and other medical supplies na gagamitin po doon so, sa nakagat po ng aso. So, follow up ko lang po ma'am kasi na-mention nyo po pala ang PhilHealth. Paano po ito? Halimbawa ako makagat, pupunta po ako sa DOH hospital. Paano po yung proseso po? Pupunta po kayo sa certified na ABCC and ABC health facilities po na PhilHealth po accredited. Kailangan po PhilHealth accredited. Mag-a-apply po sila ng PhilHealth accreditation. Pag nakapasa, automatic na po yun. So pupunta lang po sila doon, ibibigay din po nila yung kanilang PhilHealth number and then diretso na po yun. Processing. Opo, pero wala po siya according sa category. Naalala ko po kasi yung parang explanation po ni Dr. Dulce Miravite, may category na susundin para malaman kung pasok sa PhilHealth. May ganun pa po ba, Doc? Opo, yung covered po ng PhilHealth, yung ating serious na category 3 po. Yun, yung category 3. Opo. So, pag hindi category 3 at medyo kulang pa ang ating ARV, kaya naghahanap ng body system po, Doc, no? At least may kahati ka. Kaysa ikaw lahat. Sige po, Doc. So, yung data po natin, no, yung napaka-alarming dito is that 28 yung death cases natin and increasing pa rin po yung ating rabies cases, most especially po itong tag-init sa buwan ng March and May. And patapos na rin po yung mga school. The school has already ended. So, most probably, dumadami yung mga outdoor activities, ang interaction ng human to animal. Gaya rin po ng mga tao, yung mga animals, pag sobrang init, na-exhaust din po sila, nauuhaw, nagugutom. So, we must be responsible enough and teach our kids na kailangan po hindi natin ipoprovoke or gagalitin or paglalaruan to the point na magagalit yung animal to prevent po na aggression and probable bite po sa ating mga anak. And once nakagat po, huwag po natin kalimutan yung first home remedy is to wash the bite area with water and soap. We can apply again antiseptic, povidone, iodine, and then to make sure dadalhin po natin sa mga malapit sa ating na mga ABCC and ABC health center. Actually po ma'am, meron akong mga list of ABPC and AB sa buong Zampen. If you allow me po to
say them para po at least alam ng ating mga tagapakinig, no, kung ano yung matatakbuhan nila na Yes malapit sa college po nila. So we have a total of ABTC. Pag sinabing ABTC, government health center po ito. 67 po sa buong Zampen and ABC 14. So sa Zamboanga del Norte, meron po tayong 20 na ABTC and ABC. Meron sa Sindangan District Hospital, Dr. Jose Rizal Memorial Hospital. Mhm. Yes po, ma'am. Nawala po kayo, no? Yung inyong audio. Opo. Ayan, nawala si Doc, no, ang inyong audio. Okay. Opo. Sige po, tatawagan po namin kayo ulit. Oras natin, mga kaibigan, 8:31. Pero yun, mahalaga po yun na malaman po natin yung mga ano din. Ayan, mag-overtime tayo saglit ulit lang. Ayan. Sige po, pero may mini-mention si Doc na mga treatment center kung saan pwedeng pumunta, no? Ayan, Doc. Sige po. Doc, hello po, Doc. Sige po, ayan. Go ahead, Doc. So, meron din po sa Siocon RHU, Corazon C. Aquino Memorial Hospital, Liloy Integrated Health District Hospital. The following RHUs, meron tayong Animal Bite Center, Baligian, Pilisan, Sibuco, Manuel Rojas, Yayan, Manukan, Polanco, Jose Dalman, Calawit, and Siraway. Sa Zamboanga del Sur naman po, mayroong 13. Mayroong Midsalip Infirmary Hospital, MRH, Mahayag Municipal Hospital, Zamboanga del Sur Medical Center, and the following RHUs po, Pumalarang, Dumingag, Samon Magsaysay, Bayog, Molave, Tigbao, Sominot, Gipot, Sambuli. So, Zamboanga, Sibugay, meron pong 17. Nandyan po yung Olutanga Municipal Hospital, Alicia District Hospital, Dr. George T. Hoffer Medical Center, Wilfredo Palma, and the following RHU, Kabasalan, Diklahan, Siyay, Artilim, Mabuhay, Olutanga, Talusan, Tingawan, Malangas, Payaw, Buog, Imelda, Ikil, and Kitay. And sa Zamboanga City, meron po tayo dito na 5. Sa Zamboanga City Medical Center, Labuan Public Hospital, sa Mindanao Central Sanitarium, Cristino M. Paragas Memorial Public Hospital, at sa Zamboanga City Health Office. Sa Basilan naman, mayroong 2 sa Basilan General Hospital and Isabela CHO. And sa Sulu, mayroong 1, Sulu Sanitarium. And sa mga ABC facilities naman po, mayroong 14 sa Zamboanga Sibugay, 5. This includes Zamboanga Periculture Center, Maternity, Lying in Hospital, RB ABC Zamboanga City, Dr. J. Ralph Abella Alabon Clinic, Rob East ABC, and West Metro Medical Center. Sa CDS, meron tayong 4 na ABC, privately owned health facility, Horizon Medical Clinic, Dr. Diamante Animal Bite Clinic, AT Clinic ABC, RD-ABC Pagadian, and Dr. C Medical Clinic. Sa Zamboanga del Norte, meron pong 4. Nandiyan yung Quad Care ABC, RD-ABC Dipolog, RD-AC Dapitan, St. James Clinic and Laboratory. And lastly, isa sa Zamboanga Sibugay na privately owned, RBC-ABC Ipil. Yan po, ma'am. Maraming salamat. Sana po dito sa Bagong Pilipinas, wala tayong rabies converging para sa rabies-free 2030. Ayan, para masaya po ang bawat isa sa atin. At masaya rin ang ating mga hayop, ha? Maging responsable po tayo. Nako, Doc, maraming salamat po sa oras at panahon na binigay niyo po dito sa DXAS, and praying po no na marami pang supply ang maibigay financially ng government to DOH para i-download din natin ang mga ARV po sa ating mga ospital, RHU, at yung mga nabanggit niyo po kanina. Muli, nakasama po natin from DOH. Yes, Medical Officer for Infectious Diseases Cluster Head, Dr. Reynalyn L. Shazli. God bless you po, Doc. Ayan.
po. May we have a healthier and resilient future ahead.